Pero alam nyo ba, mga kapatid, meron ako isang sasabihin sa inyo. Ngayon, meron pa rin galit ang Diyos ngayon eh. Kaya lang, ibang klaseng galit. Eto, hindi alam to ng marami. Alam nyo bang nagagalit din ang Diyos sa kanyang mga anak? Yan. Ang Diyos kasi, ngayon nagpaparusa na sa anak niya eh. Kaya pag nagkasala ka ngayon, pinaparusahan ka na agad eh. Alam nyo kung bakit? Pakinggan nyo sa Korinto. Ganito ating mababasa. Datapwat kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon, upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Nagsasalita si Pablo sa kongregasyong Kristiyano. Kung tayo'y hinahatulan, pinaparusahan tayo ng Panginoon upang tayo'y huwag mahatulang kasama ng sanlibutan. Kaya ngayon pa sa iglesia ng Diyos, pag nagkamali ka, pinapalo ka na eh. Minsan, nawalan ka ng trabaho. Minsan, nagkamali ka, nasugatan ka. Kasi ganun eh. Ang anak ng Diyos, pagka, di ba yung anak nyo rin mahal nyo, pagka gumawa ng mali, pinapalo mo para wag mamihasang mali. Dahil mahal mo, di ba? Minsan, kinukurot mo eh. Minsan, kinurot ka ng Diyos. Nagkaroon kang pigsa. Oh. Minsan, pinalo ka. Ay, ako natrangkaso sa linggong nakalupay-pay. Ganyan eh. Para wag niya na tayong isamang parusahan sa sanlibutan. Pakinggan niyo, babasahin natin. Sa Hebreo, Kapitulo 12. At inyong nilimot ang iniyaral na ipinakipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Narinig niyo yun? Huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. Sabi niya sa anak, huwag kang maglupaypay pag pinagwiwi ka ang kanya. Bakit? Sapagkat pinaparusahan ng Diyos ang kanyang iniibig. Hinahampas ang kanyang kinikilalang anak. O kayo, may anak kayo. Sino sa inyo hindi namamalo ng anak? Sabi no iba, pagka ika ang anak ko, hindi ko pinapalo, lalaking sutil yan. Paminsan-minsan, dapat pag sobra na. Pero kung hindi naman talaga na, ay kagaya na ako, meron akong mga batang alaga hindi naman ako namamalo talaga eh. Pero pag sobra, kasi kung mahal mo ang bata, gusto mong matuwid, dapat pagkamali ang ginagawa itutuwid mo, di ba mga kapatid? Ganun ang tao eh. Kung mahal tayo ng Diyos, pagkakamali mo, pinapalo tayo. Para tayo, huwag nang mahatulang kasama ng sanlibutan. Sa katwirang pinarurusahan ng Diyos ang kanyang iniibig, hinahampas niya ang kinikilala niyang anak. Amen? Para lang tatay mo. Pag ikaw ay anak, mahal ka, nagsugal ka, naglasing ka, mahal ka, pinalo ka, huwag ka na ulit. Bakit? Ayaw mong maging lasenggo o sugaro lang anak mo. Tama? Ngayon, yung hindi mo anak, halimbawa man anak mo lang sa labas. Nakita mo nagsusugal. Andun yung misis mo, makakakibo ka ba? Ba't mo pinagkakalitan yan? Ano pakialam mo dyan? Hindi mo naman masabi, anak ko yan sa labas, ano? Hindi mo masabi yun. Kaya ang hindi pinapagalitan, anak sa labas, basa. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang naranasan ng lahat. Kung kayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Tanyo, pag hindi ka pala hinahampas ng Diyos, anak sa ligaw ka. Hindi ka tunay na anak. Tinan mo yung mga taong hindi nagpapasakop sa Diyos. Bagaman sila'y gusto ng Diyos maging anak, ayaw naman nila. Di anak sila sa ligaw.
Kaya kahit ano ang gawin nila, okay lang sa Diyos eh. Hindi sila pinaparusahan eh. Hindi sila itinutuwid. Bakit? Dadating ang araw, ang parusa sa kanila'y mabigat, mga kapatid. Mas mabuti na ngayon ang paminsan-minsay pinapalo tayo ng Diyos kaysa tayo'y makasamang parusahan ng sanlibutan. Kaya alam nyo, nagagalit din ang Diyos ngayon eh. Kaya lang, galit sa anak, hampas, parusa sa anak, pag ang anak ay nagkakamali. Kaya tayo, hindi tayo nakakalimot, mga kapatid, humingi ng tawad eh. Para huwag tayong hampasin ng Diyos eh. Panginoon, patawarin mo po kami. Hindi po namin ibig na ikaw ay lapastanganin. Hindi po namin sinasadya. Magpaumanhin ka po. Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Di ba ganun ang ating dalangin, mga kapatid? Kaya